So, eto mga sangkay, meron pong bad news ngayon kay Vice President Sara Duterte. Ano ba, matatanggal na ba siya sa pagka-vice presidente at hindi na po makakatakbo sa kahit na anong posisyon bilang politiko? Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Ito, pag-usapan po natin ngayon itong gulo ng politika sa ating bansa. Yung iba ngayon, nagkakagulo dahil sa digmaan, tayo naman dito maggulo dahil sa politika. Pero mas okay na to kaysa sa ganung klaseng gulo. Pambihira. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na. So, may delikadong sitwasyon ngayon para kay VP Sara. No, bilang isang public servant, mga sangkay, mukhang naninilikado na mawala siya sa eksena, lalong-lalo na po sa paparating na 2028. Ngayon, ito kasi ang balita, mga sangkay. Ito, pag-usapan po natin ito. Araw ang kampo ni VP Sara. May 10 araw ang kampo ni VP Sara Duterte para sumagot sa 2 impeachment complaints. Okay, kasi ito na ang nangyari. Dineklara pong sufficient in substance yung impeachment complaint kay VP Sara. Pakinggan po natin. With 54 votes in the affirmative, one in the negative, and 0 abstention, the chair declares the sufficiency in substance of Sabala et al. Impeachment complaint. So ruled. Yun lang. With 54 votes in the affirmative, 54 po yung bumoto, mga sangkay, na sufficient in substance. and 1 vote in the negative, with 0 abstention, the chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Okay, so yan ang nangyari, mga sangkay, no? Ngayon, ito na. Tingnan po natin. Yan ay matapos deklarang sufficient in substance ng House Justice Committee ang mga reklamo. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Kasi alam nyo guys, kapag halimbawa natalo si VP Sara sa impeachment complaint na to, halimbawa natuloy na po yung impeachment trial, ang mangyayari po dyan, hindi na po siya makakatakbo sa kahit na anong posisyon sa ating pamahalaan, plus matatanggal pa po siya sa pagiging vice president. Hindi na siya makakatakbo bilang presidente, hindi rin po siya makakatakbo bilang isang opisyal ng ating gobyerno, bilang halimbawa mayor, gobernador, congressman, congresswoman, ano pa ba, mga sangkay, kapitan siguro. Basta bawal eh. Ganun yun kapag nadali ka, kapag natalo ka dito sa impeachment eh. Raise your right hand. Sa botong 54 na pabor at isang tutol, idineklarang sufficient in substance ng House Justice Committee ang 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nag-iisang tumutol ay si Quezon City 4th District Representative Tingnan natin sino yung mga nagtaas. Ito. House Justice. Sa botong 54 na pabor at isang tutol, idineklarang sufficient in substance ng House Justice Committee ang 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nag-iisang tumutol ay si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Halos pareho ang mga grounds na inilatag sa 2 reklamo. Alam mo, may mga nagsasabi, mga sangkay, kaya daw po umi-eksena ngayon si Bong Suntay kasi balak daw pong tumakbong senador sa 2028. Kaya pansinin niyo, mga sangkay, lagi po siyang viral ngayon, di ba? May mga statement siya na yung about kay Ann Curtis. Kahit ganun yung statement niya, tawang-tawa yung mga DDS. Ganun po sila eh.
Isa sa mga ipinunto ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na tignan ng komite ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni VP Sara sa pagtukoy ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Kapansin-pansin daw ang paglaki ng ari-arian ng bise mula 18 million pesos noong 2008 hanggang sa 88.5 million pesos noong 2024. It is an increase of more than, I think, 1,200%. So we leave it to the House Committee on Justice to make a determination on whether the comparison between the original SALN at 2008 and the current SALN at 2024 constitutes unexplained wealth, which is essentially part of the impeachable offenses that we would want to proceed with at this point. Isa naman sa mga pinuna ni Congressman Suntay kung may ebidensya bang magkokonekta kay VP Sara sa umano'y bagman nitong si Ramil Madriaga. Ayan, ito pa mga sangkay, mahalaga po itong taong to, itong si Madriaga, pagdating po sa pagdinig ng impeachment complaint laban kay VP Sara kasi kung sakasakali na may bato at patunay na may ibabato po siyang patunay tungkol sa mga transaction, pag-uusap at kung ano-ano pa. Kahit siguro mga DDS, itatalikod eh. Bagay na tinabla ni ML Party List Representative Leila De Lima. We are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay BP Sara to prove that he is an employee or an authorized person? Para ma-direct na naman natin yung linkage nung dalawa. Are we talking now here about the credibility of a prospective witness in these proceedings? We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge whether or not Mr. Madriaga is credible. So it is premature and it tries to divert the matter now. That's out of order. Git ng House Justice Committee, wala namang epekto itong perjury complaint ni VP Sara laban kay Madriaga sa gumugulong na impeachment proceedings. Ipasasabina o ipatatawag din naman daw kasi si Madriaga para patunayan ang kanyang affidavit. Ayun na, mga sangkay. Siyempre, pag pinatawag yan, kailangan po maglabas siya ng ebidensya. Ang ebidensya kailangan dyan. Kahit na anong kwentuhan nyo dyan, ebidensya pa rin po talaga ang magtuturo kung anong totoo. Kung ang status po ni Mr. Madriaga ay confidential informant within yung sinasabi niya kung context of use of confidential funds, so ibig sabihin, hindi talaga siya maging empleyado. We will see all of these things as soon as we subpoena Mr. Madriaga to the full impeachment proceedings po after a few weeks. Matapos madeklarang sufficient in substance, ipinag-utos na ng komite na padalhan ang bise ng kopya ng 2 impeachment complaints para masagot niya ito sa loob ng 10 araw. May 3 araw naman ang mga complainants para sagutin ang mga pahayag ng bise. Ayon kay Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, target nilang muling mag-convene sa April 8 para naman i-determine kung sufficient ang grounds for impeachment. Doon pa lang malalaman kung uusad na sa pagdinig sa mga reklamo. Nakarating na sa kampo ni VP Sara ang resulta ng deliberasyon. At ayon sa defense lawyer nitong si Attorney Michael Powa, pag-aaralan nilang mabuti ang ginawang aksyon. Sasagot daw sila sa tamang proseso. Bakit ngayon lang kayo nagsampa ng Nang matanong naman mismo ang bise ng media, matipid ang kanyang naging sagot. Marami akong ginagawa sa trabaho. Hindi yan yung prioridad ngayon ng Office of the Vice President. Nagbabalita mula Okay, so ayan po ang sitwasyon ngayon ni VP Sara. So, umuusad na to eh. Ang delikado po nito kung matutuluyan po siya. Kapag nangyari yun, hindi na po siya makakatakbo ang presidente ng Pilipinas sa 2028. At ang pinakamasama, hindi rin po siya makakatakbo na sa pagiging mayor, lahat po ng opisina
na tumutukoy sa pagiging public servant. Yun ang bad news, mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Ang bihira no? Ang gulo ng politika sa ating bansa. Kalma lang kayo. Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Pag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.